And may I ask the gentleman from Taguig if he is objecting to this position? I'm objecting to that position and will call for a vote. May I explain? I think under the rules I can explain why I'm asking We'll for call a vote. for a vote first, and Mr. then President, we'll allow. Mr. President, under the rules I can explain why I'm calling for a vote first so that I can convince them to vote for me. No, under the rules, When you object, there's Mr. an objection. The vote will proceed without any explanation. Mr. President, and after that, under the we will rules- allow the gentleman from Taguig to explain his vote. Mr. President, So we call for Mr. a President, division of the President. House. So those who are Mr. President, Mr. President, when you Wait, object, you're those- allowed to explain your Senator- objection and state Senator your Lacson objection. is recognized. Thank you. Your Honors, pursuant to Rule 2 of the Rules of Procedures on Impeachment Trials, as amended, I move to elect Senator Judge Francis Joseph Guevara Escudero as the presiding officer of this impeachment court. Objection, Mr. President, and may I allow to... We proceed Objection, to... Mr. President, I'm allowed to object and I'm allowed to Yes, explain you're my allowed to objection. object. You're allowed to object, but we will No, proceed Mr. with President. the division Mr. of the President, House. point of So order. those who are, Mr. Point of order, those Mr. who President. are in favor of the Mr. motion President, of Senator you're allowed to Lacson, explain para please- ma-convince mo nga please yung iba. raise your hand. We will vote by raising of hands. So those who are in favor of the motion of Senator Lacson electing Senator Chis Escudero as the presiding officer, please raise your hand. The clerk of court is directed to count the votes. No, in our rules sa parliamentary procedure. How many? How many? Explain my vote, Mr. President. Hold on. Allow the chair to make a ruling. Those who are against to the motion of Senator Lacson electing Senator Chis Escudero as the presiding officer, please raise your hand. Ilan? The official count is 12 in favor, 8 against. The majority, those who are in favor, has it. Although sa tingin ko naman ay parehas. Opo. Si Senator Chis Escudero na siyang hinirang bilang presiding officer ng Senado para sa bilang isang impeachment court. May mga tao na nagke-question po ng pagtatalaga ng isang presiding officer other than the Senate President. Yun ang mabigat dito. At sabi po nga nila, maaring ito ay magresulta ng pang-invalidate ng itong impeachment proceedings na ayaw naman natin kasi baka sabihin na naman nila technicality, etc. Kanya lang parang sila na rin ang gumagawa ng sarili nilang bato na ipupukpok sa kanilang ulo eh. Ha? Yeah. Kita mo ha? Di ba noon, mag-rewind tayo. May rewind pa ba ngayon? Wala nang Wala na, rewind throwback kasi, na. oo, kasi hindi na siya Betamax or VHS di ba? Opo. Na nagre-rewind o cassette, di ba? Opo. O streaming na ngayon eh. Yes. Okay. Throwback tayo. Throwback, Di ba yes. nung June 3, nagpalitan ng leadership ng Senado, di ba? Opo. Bago sinabi yung 12 daw ay quorum na. Okay. Then, pinalitan ng Senate President. Yes. Then, inamend nila yung rules ng impeachment. Sitting not as an impeachment court, but as the Senate.
Oh. Sinabi nila, pwedeng maglagay ng presiding officer aside from the Senate President. Okay. Unang-una, kinwestiyon yan. Sabi, inamend nyo yung rules, sabi ni Senator Marcos, when you were just sitting as the Senate, as a legislature, hindi as an impeachment court. Ah, Okay. oh. May puntos naman. Hindi ko sinasabing tama, hindi ko sinasabing mali, pero may point. Yes. Number 2, yun nga, etong kahapon, inelect na presiding officer si Cheese Escudero. Ang akin lamang, gusto pala ng majority kasi naging 30 na sila, di ba? Opo. Naging 30 na sila, so wala namang question na majority na. Opo. You need 13 to elect a Senate President. Completed na sila. Kung completed na, okay. Yun pala ang gusto nyo ang mag-preside sa Senado doon sa impeachment court. Kasi alam nyo na naman at that time na naghalal kayo ng Senate President na magkakaroon ng impeachment. Alam nyo na, Yes. di ba? Si SP Cayetano pa Opo. ang nakaupo. Dumating na yung taga-House at tinransmit na yung articles of impeachment, di ba? Yes. Habang nagkakagulo, di ba? Opo. O, di alam nyo na magkaka-impeachment. Gusto nyo pala, abogado, Ayun. ang mag-preside. Bakit hindi pa antimano Yun na dapat. si Senator Escudero na ang Ang pinili inyong nyo. inelect as Senate President. Ngayon, unang-una, ito epekto ha. Ito ang unang-unang epekto na, well, this is the least of our worries. Yes. Kasi ang dami tuloy pumupuna. Ang dami-dami ha. Na bakit dalawa nakaupo? Parang kengkoy. Oo. Bago yung isa, wala namang ginagawa. Okay. Number 2, allowed ba yon? Ang tinuturo po ng majority ay yung sariling rules ng Senate. Okay. At totoo naman sa ilalim ng Article 11 ng Konstitusyon, ang Congress ay gagawa ng sarili niyang rules para effectively ma-implement ang kahit anong impeachment proceedings. Tama po yun. Okay. May karapatan. Pero, meron din pong doktrina sa constitutional law na kahit anong gagawin ng kahit anong sangay o departamento ng ating pamahalaan ay hindi lalabag sa konstitusyon. Anong nakalagay sa konstitusyon? Hoy, happy 1.5 thousand viewers ang aga naman. Hi, good Salamat morning, po sa guys. pagtitiwala. Oo. Thank you, thank you. Anong nakalagay sa konstitusyon, mga kasama? Nakalagay doon kapag may impeachment, yan ha, ang Pangulo ng Pilipinas ang nasasakdal o respondent o gustong i-convict o ina-impeach, Aha. ang punong mahistrado ng Korte Suprema ang magpipreside. Okay? Di ba? Oo. Yes. Wala mo pong question yon. Okay. Wala naman sa konstitusyon kung sino magpe-preside pag hindi presidente. Oh. Yung CJ, by the way, na nagpe-preside, hindi bumoboto ha. Opo. Oo. Presiding officer lang siya. At walang problema ron. CJ yun eh. Ibig sabihin siya yung pinakamagaling na abogado rito sa ating bansa. Punong maestrado yun eh. O, walang question dyan. Okay. Pero paano pag hindi? Di ba noon, si CJ Corona, ang nag-preside ay si Juan Ponce Enrile as Senate President. Yes. Ang question, maaari ba na hindi Senate President ang mag-preside? Hindi. Pwede bang pumili ang Senado ng ibang presiding officer? Yun ang question. Simple lang. Anong sabi ng majority? Pwede daw kasi under Article 11, pwedeng mag-promulgate ng rules ang Congress for the effective implementation ng impeachment. Okay. Oh. Pero anong sabi ng konstitusyon sapagkat kahit anong rules ng Senate, hindi rin pwedeng kumontra sa konstitusyon. Ah. So silent. When the Constitution is silent, titignan natin ano bang intensyon ng framers o yung nagsulat ng konstitusyon. At yan po ay makikita sa journals. Kaya nga po may journals eh. Yung parang transcript.
word for word ano bang sinabi noong mga miyembro ng Constitutional Commission noong 1986 nung sinusulat nila ang Constitution. Ano bang intensyon nila nung sinulat nila yan? Ito ha. Sige. Ito, sinabi ni presiding officer, ito ay noong July 28, 1986 na pagdedebate ng Constitutional Commission. Okay. Sabi ng presiding officer, committee doon sa accountability ito eh. Ha? Sabi niya, what does the committee say? Tumayo si Monsod, Commissioner Monsod. Anong pangalan ni Monsod? Yung Christian Monsod. Christian Monsod. Sabi niya, is it not understood that when the President of the Philippines is on trial, it is the only time when the Chief Justice of the Supreme Court will preside? Yan. Oh, happy 2,000 viewers! Maraming salamat po. Thank you. Sabi niya, di ba, pagka ang presidente ang nililiti sa impeachment, yung Chief Justice, okay? Yes, kapag president. Oo, sabi niya. Is it necessary to say that the Senate President shall preside during all other times? Sabi niya, kailangan pa bang sabihin na ang Senate President ang magiging presiding officer? Pagka hindi na presidente, Matik basta na yun. any of the impeachable officers, Vice President, Chief Justice and Justices of the Supreme Court, ha? Yung mga Okay. constitutional bodies, COA, COMELEC, yan, ha? Civil Service, okay. Sabi ni Mr. Davide, na buhay pa ngayon. Opo. Dating Chief Justice ito, ha? At siya Okay. nag-preside noong impeachment ni Pangulong Estrada doon sa mga bata na hindi naabutan yon. That year 2000 yon. So kung below 25 ka, ay kahit 25 ka, syempre, hindi mo naman alam yun. Alam naman, 2 years old, nanonood ka ng impeachment, di ba? Oo. Hindi mo ba alam yun? Oo, di ba? Oo, sabi niya, Mr. Presiding Officer, I precisely presented that because we had a distinction when it comes to the Chief Justice of the Supreme Court. Okay, ito, maliwanag po ha. But with that clarification, that in all other cases, it would be the President of the Senate who will preside. Okay, yun ang intensyon ng sumulat nitong mga talatang ito sa ating saligang batas. Uulitin ko ha. Tagalogin mo para maintindihan nila. Madali lang ito. Okay. In all other cases, Sa ibang mga kaso, yan, it would be the President of the Senate dapat ang presidente ng Senado who will preside. ang magdedesisyon. Hindi, Preside- mga ngasiwa. Mga ngasiwa, O, okay. parang siya yung mga ngasiwang ministro. Okay. I withdraw the amendment. Yan. Hindi na niya pinalagay na in all other cases. Kasi In all klaro naman. Kaya Sa daw umpisa pa sinabi, lang. okay ha, pagka-Pangulo, Chief Justice. Okay. Hindi mo na kailangan sabihin pag hindi Pangulo, Senate President. Okay. Oo. Kasi ang konstitusyon po, eto ha, ang haba-haba nga nung konstitusyon natin, di ba? Oo. Ang haba, isa sa mga pinakamahabang konstitusyon sa buong mundo. Oo. Ang konstitusyon kasi Grabe. dapat succinct. Yung parang summary lang. Sa atin medyo mahaba. So siguro, sinasabi nila, ang haba na nitong konstitusyon. Pinaiksi. I-pare down natin. Huwag na natin masyadong pagkahabaan pa. Okay. Pero very clear. Uulitin ko. Para maintindihan Sabi na. ha. Kaya palagay ko may puntos at yun ang concern kasi po nila. Ha? But with that clarification that in all other cases, it would be the President of the Senate who will preside. Yun ang kagustuhan ng saligang batas. Ang Ayan. saligang batas na niratipika ng karamihan ng Pilipino noong 1987. Ayun, matik na yun Oo, dapat. hindi po pwedeng kontrahin yan ng kahit anong rules ng Ayun. Senado. Yun po ang sinasabi nilang nagiging questionable. Yun nga, nahihirapan nga po kasi, bakit kasi nagkaroon pa ng ganong komplikasyon? Bakit kasi antimano, hindi na lang si Chis Escudero? Ngayon, magkakaroon ng question. Yun naman pala. Yun ang mabigat.
Anyway, mabalik tayo roon. Eto naman, kaya ako naman nasabing wala namang problema kay Cheese except for the constitutional dimension noong kanyang pagkahalal bilang presiding officer nitong impeachment court. Kasi maayos naman ang kanyang mga rulings. Oo. Unang-una, nilay daw na niya yung pundasyon ng botohan. Sabi niya, the Constitution is clear. Conviction requires a concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Yan. Saying that 16 ang kailangang boto. Yan. Okay. At maganda rin yung ruling niya kasi eto ha, noong nag-motion si Luistro, eto yung sinasabi ko si Luistro, di ba? Paulit-ulit natin Opo. sinasabi. Si Luistro, at pumunta sa screen yan. Kapag Nasunog, nabara. siya ay akala mo magaling kung hindi ka magaling. Pero pag magaling ka, alam mong hindi siya magaling. Yan. Oo. Oy, happy 2,500 viewers po. Alright, Napakaaga naman. thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ha? Okay. Mga kasama, eto ha, si Luistro ay bigla nag-motion. Ang sabi niya, i-arraign daw. I-arraign si VP Sara Duterte sa mga tuwid bagay, hinalintulad niya yung impeachment court sa hearing sa criminal case. Sabi niya, dapat daw basahin Muli. each and every article of impeachment at mag-enter daw ng plea, Ah. guilty or not guilty. Sabi ni Attorney Season, yung abogado ni VP Yun. Sara, yung lead counsel, Yan ang magaling. yan. Sabi kasi ni Luistro, Rule 7 daw, may sinasabing failure to appear, failure to file an answer, there should be an entry of plea of not guilty. Ayan. Sabi ni Attorney Sheila Season, ha? Ito, magaling to. Bakit daw humihingi ng arraignment o entry ng plea of not guilty si Luistro? Kasi sabi niya, walang suporta sa rules yang sinasabi mo manay, sabi niya. Kasi yang plea of guilty or not guilty, kapag ang respondent sa impeachment trial ay hindi sumipot, either by himself or herself or by counsel, at hindi nag-file ng answer. Yun. Okay. Kung ganon, ay tatama si Luistro. Pero, hindi po ganon ang sitwasyon. At Yes. sinabi ni Attorney Season, nag-appear po si Vice President. Vice President, hindi personally, pero yung summons na pinirmahan ni Senator Win Gatchalian ay appear personally or through counsel. Pinapayagan na siya ay mag-appear sa pamamagitan ng kanya mga abogado na naroroon. Therefore, it is compliant with the summons na pinadala ng impeachment court. Number 2, may answer naman. O bakit ka magpa-file ng maghahatag ng motion na i-arraign. Okay, yun ang debate. Yan. At pagkatapos ng pagkatapos dinggin ang mga argumento ng magkabilang panig. Yan, oo. Uy, happy 3K viewers! Maraming salamat! Napakaaga naman! Oo. Thank you guys for watching. Thank Sabi ni Senator Escudero as presiding officer, wala namang arraignment yun eh. Oo naman oo naman, Jervil oo naman Ibang sobra ka naman wala naman sinasabing arraignment sabi niya, Okay, eto ang sabi, tagalogin mo. Bilib na bilib. Oo. Okay, sige. But in this case, Pero sa kasong ito, sabi ni Escudero to, she has filed an answer siya ay sumagot. and in fact has appeared At sa makatuwid, siya ay dumalo.
through counsel. Sa pamamagitan ng kanyang abogada. Yan. Abogado. Gumagaling tayo sa interpretation. Oo. Hindi ako Insofar marunong. as the Pasensya na. readings of the articles of impeachment, Ayan, mula sa pagbabasa ng mga article sa impeachment, it will be done. ito ay ginawa. Gagawin. Gagawin, yan. no? Okay. At the final resolution of this case. Sa pinaling resolusyon ng kasong ito. Yan. For those reasons, Sa ganong paraan, the motion is denied. ay napahiya siya. Ay, Yun! Pinali ko. Yun. Ay, iyak. Ang nangyari. Hindi, grabe na kasi. Pasensya na. Hindi, gusto kasing Super, ano eh. magdrama eh. Opo, yun dahilan. Gusto magdrama, oo. Anyway, Come on. ngayong pangalawang araw ng impeachment trial, Opo. di ba? Ito naman ay live stream. Sigurado naman yan. Mamaya Mapapanood na, I'm ng sure, lahat. live stream yan dito sa SMNI where Yes. the truth that matters. Ano? Yes. Ito Makatotohanan. Makatotohanan po ang mga maririnig nyo rito. Pero, syempre, since this is a public trial, pwede rin yung old school. Pwede kayong pumunta roon, Yun. personal, at manood. Hello. Ngunit, Hmm. may mga requirements po. Number 1, dapat ay magrehistro kayo Oh. online. At kayo'y Okay. bibigyan ng QR code. Lagay niyo yung pangalan nyo, address nyo, Yun. etc. etc. Siguro, for security reasons na Opo, rin. opo. Wala namang problema po yun. Senado yan, impeachment Oo. yan. Ha? Higpit. Alam naman natin naman, nagkakainitan ng ulo dyan. Buti na Opo. yung sigurado, di ba? Ay, tama ka. Okay. Tama. So, magre-register ka, bibigyan ka ng QR code bago ka papasukin. Plus, hindi ka pwedeng mag-selfie-selfie doon. Oh, bawal. O kumuha ng retrato. Yes, ha? bawal. O kahit yung mga ibang media, kailangan humingi ng pahintulot na Oo. magkukuha. Yan. Hanggang May, ballpen may at papel lang guidelines. sila, Oo. diba? Yan. Yung mga cellphone nyo, tablet, o kahit laptop. Silent na dala nyo, lahat. Silent, oo. Yes. Silent lahat. Pwede naman, hindi naman pagbabawal, pero Opo, silent. silent. At huwag kayong kumuha ng video kung kayo Bawal. ay yung mamamayan lamang, Opo. may mga autorisado lamang na kukuha ng retrato. Video at litrato. Okay. Yun. So yun ang isang mga hindi naman sasabing paghihigpit, kundi mga patakaran. Pero attorney, take note, ballpen at papel lamang. Ballpen ang at papel presensya. lang, Yun lang oo. importante dala nyo. Parang yung, natutuwa ako, parang yung bagang, yung sa courtroom sa Amerika, di ba, bawal na bawal doon. Opo. Di ba yung mga drawing, yes. di ba? Di ba? Oh, yung dinadrawing na lang nangyayari nila sa eh. courtroom, dinadrawing lang, Yun na. meron taga-sketch. Oh, yung magaling oy, happy sketch. 3.5 viewers po live sa Thank you, DZRH guys. YouTube. Maraming Yan. salamat po. Oo. Eto naman, Okay. ang kengkoy na naman. Etong si Adyong. Oh. Alam niyo kung sino to si Adyong, di ba yung quad ko may masyadong Cartilage. maepal kung ano nung sinasabi. Pa-cute daw yung kliyente ko, etc. Eto, sabi niya, dapat daw ang mga prosecutors ay hindi sumuko, di ba, sa political pressure. Bo. Yan, hindi daw sila dapat Susuko. sumuko o maantig o maapektuhan. Eh, sino Matakot, ba parang nagpo-political pressure? Hindi ba kayo? Iyo. O, hindi naman kami. Oo nga, ba't Political nagkaganon? pressure daw. Pino-political pressure ng administrasyon ang mismong Senado. Ninyo. O, bakit? O, di ba? Ang gulo. Na-elect si Cayetano ng majority, Opo. pinilit nyo na yung minority. O, Pinasok sinuspend ang- nyo pa yung Sergeant at Arms. Di ba? Pinakulong nyo pa si Jinggoy. Oh. Ginawa nyo pang wanted si Bato. Hindi naman mandatory ang ICC. Wala na naman tayo sa Correct. ICC. Oh. At inargue na natin yan kung bakit. Hindi ko na uulitin. Opo. Pinakulong nyo si Marcoleta. Ngayon naman, tinatakot nyo si Bongo ng ICC warrant din. Oh. Meron pang yung sinasabi, alam nyo, 2025 pa. November 2025 pa, sinasabi
ng ombudsman, oy, may mga makukulong, yung si Kayaon ba yon? Sino ba yon? Yung babae, Mitch Kayaon ba yon? Oo, na congressman, si Joel Villanueva, ayun, si Jinggoy sinabi, pero yun nga. Eh bakit isa-isa? At bakit kalaban lang? Bakit yung kakampi? Bakit sa inyo wala? Bakit yung pumunta sa majority na si Joel Villanueva? Wala. Oo. Bakit yung mga congressmen? Wala ni isa. Wala ni isa. Ang daming nabanggit na congressmen doon sa ICI. Di ba? Yun. Ang daming pinatawag na congressmen. Ano ba naman yan? Nasaan sila? Yun, nauna pa si Marcoleta na siyang nag-iimbestiga. Okay. Pambihira naman, oo. Ano ba naman yan? Teka, natitension ako. Bakit? May kape dyan, may kape. Oo. Kape. Di ba kahapon? Timing na timing naman eh. Halatang Opo, halata opo. naman kayo. Pambihira naman kayo. Huwag naman ganon. Kung kailan magbubukas yung impeachment trial at nandun si Marcoleta, binawasan nyo pa. Ayun. Tingin nyo ng timing, ano? Kita mo ha, plunder. May 10 days naman ang korte para mag-decide. To answer. Final Friday, Monday may desisyon. Ibig sabihin, Bilis. palagpakan natin ang Sandilang Bayan kung sila ay nagtrabaho ng Sabado at Linggo para tingnan yung ebidensya. Bago may warrant agad. Wow naman, timing naman. Si Mike Defensor, yung sumusuporta sa 18 Marines na ayaw yung pakinggan, pinaaresto nyo rin. Oo, galing nyo. Oo, anong kasalanan ng tao? Ha? Sabi ng totoo. Nagsabi ng totoo. Tinutulungan yung mga nagsasabi ng totoo. Tinulungan Opo. si Gutesa. Tinulungan yung 18 Marines. Ayan, nakulong yung tao. Kawawa naman. Oo. Sinisira nyo yung buhay ng mga tao para lang matakpan. Sa bagay, alam nyo, ilagay mo yung sarili mo sa lugar nila. Ay kung daan-daang bilyon talaga yan, kahit ano, gagawin ko na. Pero ako, Opo. hindi ako ganan. Hindi ko gagawin talaga yan, yung piperwisyo mo yung kapwa mo. Alam nyo, ang mga bagay-bagay ay hindi lamang dito sa mundo, Yo. mga kasama. At may karma. Lahat ay may hangganan. Kita mo si Noynoy Aquino na karma, he died alone, Oo nga. unloved. Oo. Parang walang nangyari Oo sa di ba? Iyon ang mabigat po, mga kasama. Ha? Di ba sabi nga sa Biblia, what does it profit a man to gain the whole world but lose his soul? Anong mapapala? Anong pakinabang ng isang tao na maging pag-aari niya ang mundo ngunit Aha. mawala naman ang kanyang kaluluwa? Yan ang nangyayari po ngayon. Opo. At alam nyo, ang dami kong nakausap, nalulungkot po talaga sila. Totoo. Tama yung sinabi ni Mike Defensor nung huli kami nakita dito sa SMNI. Opo. Noong Sabado, guest ko siya doon sa small talk. Sabi niya, pambihira. Kita mo, ang dami-daming tumanggap ng maleta ng mga congressmen, ng mga senador. At napatunayan yan. Oo, nandyan may mga witnesses. Sinabi rin ni Saldico! Sinabi ni Saldico! Hindi lang yung 18 Marines, baka nakakalimutan yung testimonyo ni Saldico. oo. Pero anong nangyari? Sabi niya, mukhang mauuna pa kaming makulong kaysa Yun. mga tumanggap ng maleta. At totoo nga, grabe. Ayun na. Una na nga silang nakulong. Yun na.